Sa simula ng video, kailangan mong kuhanin agad ang atensyon ng manunood. Bago ka mag-check-in, baka may kunin na pala sa'yo ang airport security. Maraming Filipino travelers, lalo na ang mga OFW at pamilya na naglalakbay, ay hindi laging updated sa mga bagong patakaran ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, at ng mga airline. Sa 2025 hanggang 2026, maraming pagbabago ang na-implement at ipinaiiral. Hindi lang paglilinaw ng patakaran tungkol sa power banks at lithium batteries, kundi mas istriktong enforcement ng dangerous goods rules at panibagong implementing standards ng CAAP. Ibig sabihin, hindi lang multa, pwedeng kumpiskahin agad ng airport security ang item na bawal o hindi maayos ang pagdeklara. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng malinaw, praktikal, at research-backed na listahan ng 10 bagay na posibleng kumpiskahin ng CAAP o ng airport security sa 2026. At kung bakit, pati na rin ang real-life tips. Paano ipak ng tama, saan ideklara, at ano ang alternatibo para hindi masayang ang pera at oras mo sa airport. Marapat na tandaan, ang CAAP ay nag-a-update ng Civil Aviation Regulations, Part 18, Transportation of Dangerous Goods, at iba pang implementing standards na direktang nakakaapekto sa kung ano ang pwedeng dalhin sa carry-on at checked baggage. Kaya ang sinasabing, kung dati pwede, ay maaaring hindi na pwede sa bagong patakaran at ang enforcement ay lumalakas sa 2026. Item number 1, power banks na lampas sa limit at hindi maayos na naka-insulate. Isa sa pinakamahalagang babala ngayong panahon, power banks. Simula 2024 hanggang 2025 tumindi ang mga insidente kung saan power banks o loose lithium batteries ang naging pinagmulan ng sunog o usok sa cargo o baggage holds ng eroplano. Dahil dito, ang CAAP at mga airline sa Pilipinas ay nagpatupad ng mahigpit na limitasyon, may watt-hour, PLAWA, thresholds na ipinaiiral, at ang mga power banks na higit sa 100 at 60 watt-hour o hindi maayos ang pag-label packaging ay maaaring hindi payagang madala at automatikong kukunin o iko-confiscate ng security sa check-in. Sa praktika, may kilalang OFW na nagkuwentong inilagay ang malakas na power bank sa checked baggage para magaan ang carry-on. Sa ticket counter iyon, kinuwestiyon at kinalaunan ay na-confiscate kahit bayad pa ang check-in dahil delikado sa cargo hold. Wala ring reimbursement. Ang CAAP guidance ay malinaw. Spare batteries at power banks ay dapat nasa carry-on at may limitasyon. Mga sobrang kapasidad ay kailangan ng special approval o hindi pinapayagan. Kaya bago magbiyahe, suriin ang YH rating ng power bank. Karaniwang nakalagay sa label, mga 100 YH, 160 YH, ATBP. At kung hindi malinaw, itago sa bahay o iwanan sa loob ng bansa. Ang pagsunod dito ay hindi lang legal na obligasyon, kundi safety measure para sa lahat ng pasahero. Item number 2, liquids, aerosols at gels, LAGs, na lampas, 100 ml sa hand carry. Maraming Pilipino ang sanay mag-impeke ng mga pang-sample o maliliit na bote ng shampoo, lotion, mouthwash at iba pang liquid products, lalo na kapag maiksi lang ang biyahe. Ngunit kahit maliit tingnan ang bote, may malinaw at istriktong patakaran ang mga paliparan sa Pilipinas at sa buong mundo. Bawat container na dadalhin sa hand carry ay hindi dapat lumampas sa 100 mililitro at lahat ng ito ay dapat kasya sa isang transparent, 1 litro na resealable plastic bag. Ito ay alinsunod sa International Aviation Security Protocols na sumusunod din ang MIAA, CAAP, at iba pang airport security units sa bansa. Ang regulasyong ito ay ipinapatupad upang maiwasan ang pagpasok ng mga likidong maaaring gamitin sa paggawa ng eksplosibo,
isang pamantayang nag-ugat mula sa mga totoong insidente ng liquid-based threats na naitala sa Aviation Security Research mula 2006 hanggang kasalukuyan. Isang kapitbahay ko na madalas bumiyahe papuntang probinsya ang nakaranas nito. Akala niya ay okay lang ang 200 mililitro body wash kasi maliit naman ang lalagyan at personal use lang niya. Pagdating sa security checkpoint, agad itong kinumpiska dahil lampas sa limit. Naiinis siya dahil sayang ang pera at lalo't higit, sayang ang oras na naabala pa siya sa linya. At tulad ng maraming pasahero, doon lang niya na-realize na hindi base sa dami ng laman, kundi base sa nakasulat na volume sa bote ang sinusunod ng mga security officers. Kahit kalahati lang ang laman ng 200 mililitro na container, bawal pa rin. Kaya praktikal na magdala ng travel-sized containers na malinaw ang nakasulat na volume. Kung hindi available, maaari mong i-transfer ang mga likido sa 100 mililitro travel bottles bago pa man umalis ng bahay. Mura lang ang mga ito at madali mabili sa supermarkets at travel sections. Para naman sa mga may dalang medicinal liquids tulad ng insulin, oral rehydration solutions, or essential topical medications, may mga exemption ayon sa KEOP at international guidelines. Kailangan lamang magpakita ng reseta, medical certificate o tamang deklarasyon. Gayunpaman, maghanda para sa mas mahabang inspeksyon dahil susuriin pa rin ito ng security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng pasahero. Item number 3. Loose/spare lithium batteries. Spare/loose batteries. Maraming travelers ang hindi alam na ang loose o spare lithium batteries, halimbawa mga camera battery, drone spare cells, or loose 18650 cells, ay karaniwang ipinagbabawal sa checked baggage at dapat dalhin lamang sa carry-on na may tamang pag-iingat. Ang dahilan, kapag nag-short circuit o nasira sa cargo, mabilis itong mag-umpisang mag-init at magdulot ng sunog sa ilalim ng eroplano kung nasa checked compartment. Ang KEOP ay naglabas ng technical guidance na sinusunod sa buong industriya, alinsunod sa IATA-ICAO Dangerous Goods Regulations, na nagsasabing spare lithium batteries shall not be placed in checked baggage at may mga restriction sa kung paano ito ipack, insulated terminals, plastic cover, original box o terminal tape. May mga kwento mula sa mga frequent travelers na nag-iwan ng spare camera batteries sa loob ng check-in dahil nag-aakala itong okay, pero sa security x-ray, nakita at sininyasan para i-inspect. Sa maraming kaso, kung hindi maayos, ito'y kinukuha at inuurn o kinukumpiska. Praktikal na payo, ilagay ang spare batteries sa carry-on, isalpak ang bawat isa sa plastic pouch o sa original box, i-tape ang positive terminals at huwag ilagay loose sa loob ng backpack o pouch kasama ang mga metal objects. Ito'y simpleng hakbang pero madalas nalilimutan ng mga nagmamadaling magbiyahe. Item number 4. Electronic cigarettes/vapes, lalo na kung nasa checked baggage. Ang e-cigarettes o mga vaping devices ay madalas iniisip ng ilan na pwedeng basta ilagay sa loob ng check-in bag, pero maraming airline at regulasyon, kasama ang CEOP guidance at ICAO advisory, ang nagbabawal sa paglagay ng e-cigarettes sa checked baggage dahil sa lithium battery fire risk at posibilidad ng leakage ng e-liquids. Sa practice, ilang Pinoy traveler ang nagsabi na na-confiscate o nire-remind sila dahil naglagay sila ng vape sa checked luggage. At kapag hindi maayos laman ng device o may halong mga spare batteries, mataas ang tsansang kolektahin ito. Ang tamang protocol, ilagay ang e-cig device at spare batteries sa carry-on. Siguruhing naka-off at hindi naka-charge. Mga pods o tanks ay dapat walang likido o maayos ang paglalagay. Pressure changes sa cabin ay pwedeng mag-leak. Huwag ding gamitin o i-charge ang device habang nasa flight. Para sa mga nagbabalak magdala ng vape papuntang Pilipinas o palabas ng bansa, suriin din ang customs at local laws dahil may bans o taxation
na ipinatutupad sa ilang destinasyon. Ang pinakamainam na payo, kung hindi ka sigurado, iwanan sa bahay o i-declare sa airline bago mag-check-in. Item number 5. Matatalim na bagay at tools. Knives, box cutters, multi-tools. Bagamat common sense para sa karamihan, maraming nalilimutan. Mga kutsilyo, pocket knife, box cutter, multi-tool, at iba pang matatalim na kagamitan ay karaniwang ipinagbabawal sa carry-on. Kung makikitang dala sa hand carry, automatiko itong kinukuha ng security at maaaring may kaakibat na penalty depende sa airport. Marami akong nakilalang kapitbahay na delivery driver na may multi-tool sa kanyang bag for work. Pero nang sumakay sa eroplano, kinuha ito ng security at na-confiscate. Ang tamang proseso, ilagay ang mga ganitong bagay sa checked baggage kung pinapayagan ng airline at local law o iwan sa bahay. Subalit maging aware. May airlines or destinasyon na nagbabawal din kahit sa checked bag, Monroe, tournament knives, o regulated knives. Ang CAP at airport security checkpoints ay may discretion sa pag-inspect at pag-dispose ng mga matatalim na kagamitan, lalo na't hindi dokumentado o mukhang hindi para sa personal na gamit. I-share sa biyahero na kung kailangang magdala ng tool para sa trabaho, pinakamainam na mag-coordinate sa airline o magpadala via cargo na may tamang deklarasyon kaysa isiksik sa carry-on. Sa ganitong paraan, ligtas ka at hindi ka mag-aaksaya ng oras at pera sa airport. Item number 6. Firearms, ammunition, at explosive items. Fireworks, sparklers. Ito ang pinakaseryosong kategorya. Baril, bala, at mga explosive o pyrotechnic items. Hindi biro ang pagpasa o pagtatangkang magdala ng kahit bahagyang explosive o ammunition. May mga international at pambansang regulasyon at CAA guidance na nagsasaad ng mahigpit na proseso para sa transportasyon ng firearms at ammunition. Kinakailangan ng advance approval, permit, at tamang packaging kung papayagan man para sa cargo at may espesyal na dokumentasyon. Sa maraming pagkakataon, kung makita ang baril o fireworks sa check-in o hand carry nang walang tamang papeles, hindi lang kukunin ito kundi pwedeng magkaroon ng investigasyon at posibleng legal na kaso. May mga pamilya sa probinsya na nagdala ng maliliit na paputok o torotot na inisip nilang kotsera souvenir. Pero sa airport, ang pyrotechnics ay maituturing na dangerous goods at kinukuha. Bilang practical tip, kung kailangan talagang mag-transport ng armas dahil sa legal na dahilan, hunting at may permit, gawin ito ng maaga sa pamamagitan ng airline cargo at sundin ang lahat ng permit at deklarasyon. Huwag umasa sa last-minute check-in. Hindi ko rin malilimutan ang isang istorya ng isang pinsan na may daladalang antigong baril na regalo. Nasabing item ay na-hold ng airport at napakahirap ng proseso para ma-release dahil kulang sa dokumento. Kaya, kapag baril o pyrotechnics ang usapan, huwag mag-risk. Item number 7. Drones at drone batteries, kung walang permit o maling packaging. Maraming Filipino traveler at vlogger na nagdadala ng drones para kumuha ng footage. Pero ang drone travel ay may sariling requirements sa Pilipinas. Ang CAP-RPS, Remotely Piloted Aircraft Systems, regulations ay nagtatakda ng registration, operational limits, at, mahalaga, mga restriction kung saan pwedeng dalhin ang drone at ang spare batteries nito. Bukod sa mga general drone rules, registration kung higit ang timbang, 4 na raang talampakan na taas, no-fly zones 10 kilometro malapit sa airports. Kapag nagbiyahe ka papunta o palabas ng bansa na may drone, dapat mong tiyakin na sumusunod ka sa airline rules tungkol sa lithium batteries, spare batteries sa carry-on, naka-insulate terminals, at sa anumang export-import permit kung kailangan. May mga kwentong vlogger na hindi nakapag-register ng drone o hindi naayos ang spare batteries. At sa counter kinumpis ka muna ng security hanggang sa maayos ang papeles o kinailangan magbayad para i-transport bilang cargo.
Kung magdadala ka ng drone bilang professional equipment, ang pinakamainam ay makipag-ugnayan sa airline at sa CAAP o local drone office bago bumiyahe. Maghanda ng proof of registration at siguraduhing maayos ang pag-pack ng battery cells. Huwag ring kalimutan na may local LGU ordinances na pwedeng magbawal sa pag-operate sa ilang lugar. Ang simpleng pag-aayos ng permit at pag-pack ay makakaiwas sa pagkakabawi o confiscation. Item number 8. Compressed gas cylinders, aerosol cans at portable fuel. Mga compressed gas canister, halimbawa camping gas, butane canisters, spray paint, at iba pang pressurized aerosol ay itinuturing na dangerous goods. Sa maraming paliparan, ang mga pressurized gas cylinders ay hindi pwedeng ilagay sa checked baggage o carry-on nang walang espesyal na packaging at airline acceptance. Kadalasan ay outright prohibited dahil sa mataas nilang panganib kapag nag-leak o nag-rupture sa cabin pressure at cargo hold. Isang nakakainis na pangyayari, isang millennial na nagpunta sa mountain trek ay dali-daling sinama ang maliit na camping gas para sa portable stove. Sa check-in counter iyon kinumpiska dahil hindi pinapayagan ang single-use canister. Ang SAP Part 18 at International DGR, Dangerous Goods Regulations, ay malinaw sa classification ng compressed gases at aerosols. Ang pagkakarga at pagtransport ay may rigid requirements. Para sa karamihan ng travelers, ang pinakamainam ay iwan ang mga ito sa bahay o maghanap ng local rental availability sa destinasyon. Kung talagang kailangan, i-check ang airline cargo options at mag-secure ng advance approval at tamang packaging. Iwasan ang improvisation, halkaus paglilipat ng butane sa ibang lalagyan dahil mapanganib at illegal. Item number 9. Illegal o hindi ideklarang chemical at agricultural products, pesticides, seeds, raw meat. Maraming biyahero ang lumalabag hindi dahil ayaw nila kundi dahil hindi nila alam. Mga chemical tulad ng pesticides, regulated agricultural seeds, at raw meat products ay pinapayagan lamang kung may proper import-export permits at sumusunod sa customs at biosafety rules. Habang ang CAAP mismo ay focus sa aviation safety at dangerous goods, ang airport security at customs ay magko-coordinate. Kaya kapag nakita nila ang hindi ideklarang pesticides, fertility chemicals, o raw agricultural items, maaari itong kolektahin at ipasa sa Bureau of Customs or DA, Department of Agriculture, para disposal. At ang biyahero ay maaaring pagmultahin. May kilala kong OFW na nagdala ng packaged dried seafood at hindi inalam na may mga ban sa ilang bansa. Sa arrival, kinumpiska ito at nasayang ang pamasahe at pagkain. Ang practical na payo, bago magdala ng pagkain, seeds o anumang chemical, i-check ang customs rules ng bansa papuntahan at posible ring i-declare ito sa arrival, departure forms. Para sa mga produktong agricultural, kadalasan may phytosanitary certificate or import permit na kailangan. Sa kabilang banda, kung magdadala ng maliit na personal care chemical na may ingredients restricted sa destination, maaaring i-hold o i-confiscate ang item. Huwag umasa sa bahala na. Mag-research muna at mag-declare kung kinakailangan. Item number 10. Flammable liquids, solvents, paints at corrosives. Hindi biro ang mga flammable chemicals, paints, thinners, solvents, at iba pang corrosive substances. Sa bahay-bahay, maaring may maliit kang spray paint o container ng solvent para sa maliit na repair job. Pero kapag isinama sa checked o carry-on luggage nang walang tamang packaging at pagdeklara, maaring i-confiscate ito ng airport security. Ang dahilan ay simple. Pressurized containers at flammable liquids sa cargo hold ay napakalaking fire hazard. Sa mga implementing standards ng CAAP at sa Part 18, Dangerous Goods by Air, malinaw ang classification ng mga ganitong item at ang mga kinakailangan sa pagpapadala.
hazmat declaration, tamang packaging, at airline acceptance. May kilalang kaso kung saan isang manlalaro ng teatro ang nagdala ng prop makeup solvent at napigil sa security. Dahil wala raw tamang labeling at documentation, kinumpiska ang produkto. Para sa mga magbibiyahe, huwag ilagay ang flammable liquid sa check-in o carry-on. Kung talagang kailangan mo ito sa destinasyon, para sa trabaho, makipag-ugnayan muna sa airline at alamin ang cargo hazardous shipping procedures. Hindi lahat ng airport staff ay may parehong discretion, kaya ang pag-iwan o wastong pagdeklara ay pinakamainam. Pangwakas na kaisipan. Sa pagtatapos ng video, ipaabot ang malinaw na mensahe. Ang mga pagbabago sa regulasyon ng CAA at mga airline na mas istrikto mula 2024 hanggang 2026 ay hindi biro. Ito ang resulta ng pangangalaga sa kaligtasan ng pasahero at ng buong eroplano. Ang 10 items na tinalakay, power banks limit, loose lithium batteries, e-cigarettes sa checked baggage, Legis lampas 100 ml, flammable chemicals, matatalim na bagay, firearms, ammunition, pyrotechnics, drones at spare drone batteries, compressed gas, aerosols, at hindi ideklarang agricultural chemical products, ay mga bagay na madalas makaligtaan o mali ang pag-aasikaso ng biyahero at maaaring mauwi sa konfiskasyon o delay. Ang payo, mag-research bago bumiyahe, i-check ang airline at CAA airport advisories, i-declare ang kinakailangan at ipack ng tama. Sa personal na karanasan ng maraming Filipino travelers, ang simpleng pagpaplano, pag-check ng weight rating ng power bank, paglalagay ng loose batteries sa carry-on, pag-transfer ng liquids sa 100 ml bottles o pag-iwan ng prohibited items sa bahay, ay nakapagliligtas ng oras, pera at stress. Huwag hintayin na maabala o mawalan ng mahalagang gamit sa checkpoint. Ang compliance ay bahagi ng responsableng paglalakbay. Kung may tanong pa ang mga manonood, anyayahan silang mag-comment sa video. May dala akong item X. Pwede ba ito? At magbigay ka agad ng link sa opisyal na CAP pages at airline restricted items page sa video description para sa mga gustong mag-verify. Sa ganitong paraan, protected ang karanasan ng bawat biyahero at nagiging mas ligtas ang buong paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.